Elwina's point of view. Nakasuot ako ngayon ng puting dress habang nakatingin ako ngayon sa salamin. Nabigyan kasi ako ng imbitasyon sa kasal ng isa sa mga pinakamayaman at successful na binata dito sa lungsod ng Las Islas. Ayoko sanang magtungo dahil wala naman akong maisusuot, ngunit nangutang si Mama para lang makapunta ko. Mama, sayang naman ang pera na inutang mo. Dadalo lang naman ang kasal eh. Wika ko matapos kong mag-ayos. Nakalimutan mo na ba, anak? Kasal to ni Vincent de Luna, anak ng amo ko. Nakakahiya kung hindi mo papaunlakan ng imbitasyon. Ani Mama na pinaulanan pa ako ng pabango na pumasok pa sa aking ilong. At malay natin, magustuhan ka ng isang mayamang binata na bisita rin sa kasal. Nasa edad ka na rin naman para mag-asawa. Ma, hindi ko po kailangang magpaganda para lang magustuhan ng kung sino man. Gusto ko kapag nagustuhan ako, hindi dahil magandang suot ko ang mukha ko. Luluma rin naman ang magagandang bestida. Gaya rin ng aking mukha, natatanda rin naman. Sumimangot si Mama sa aking sinabi. Basta anak, huwag mo nang problemahin ang utang ko dahil babayaran ko rin yan. Ang mahalaga hindi ka kawawa ron, okay? Bukod doon, makakadalo ka rin sa kasal ni Sir Vincent. Bilang respeto ba? Dapat nga masaya ka na inimbitahan pa ang isang katulad mo sa kasal. Alam ni Sir Vincent na anak ka ng katulong pero binigyan ka pa rin ng imbitasyon. Naibaba ko ang tingin ko sa aking damit. Ngunit hindi naman yata kailangang nakaputi, Mama. Pwede namang ibang kulay eh. Iyan ang tema ng kasal, Iha. Ano bang magagawa ko, ha? Gusto mo bang mag-black ka ron? Kasal ang dadaluhan mo, anak. Hindi patay. Hindi na ako nagsalita pa upang hindi naahaba ang aming usapan. Ang kailangan ko lang gawin ay ang dumalo at umuwi agad pagkatapos. Ginagalang ang isang Vincent de Luna sa aming lugar. Hindi naman siya galing sa angkan ng mga politiko. Ngunit ang kanyang impluwensya at kapangyarihan ay nahahanay na rin sa mga politikong nakaupo sa amin. Kilalang kilala ko ang binata. Napagmasdan ko ang kanyang paglaki. Yun ay dahil bata pa lamang ako, kasambahay na si Mama sa mga de Luna. Minsan ko nang nakasalamuha si Vincent, ngunit yun ay dahil inutusan ako ni Mama minsan. Pagdating ko sa simbahan, marami na mga tao. Gaya ko, narito na rin ang ibang mga kababaihan sa aming lungsod na nagpapagandahan sa kanilang suot na damit. Wala akong kaibigan rito kaya't mag-isa lang ako sa aking inuupuan. Misteryo pa rin hanggang ngayon ang swerteng babae na nagpakuha sa puso ni Vincent. Napatingin ako sa nagsalita sa aking tabi at nakita ko si Lana de Luna, ang lola ng lalaking ikakasal ngayon. Nataranta ako sa kanyang presensya. Ma'am Luna! Ngumiti siya sa akin. Anak ka ni Esmeralda, hindi ba? Oo po. Napalunok ako. Hindi ko akalain na nasa tabi ko ang lola ni Vincent. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Siguro ay dahil sa kaba at takot akong magkamali. Sa lahat ng dalagang naririto, ikaw lang yatang mag-isa. Wala ka bang kaibigan? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Wala po. Bumuntong hininga siya. Hindi ko rin alam kung sinong magiging bride ng apo ko eh. Sino ba sa tingin mo? Napakurap-kurap ako sa kanyang tanong. Hindi niya ba alam kung sinong mapapangasawa ng kanyang apo? Wala po kong alam sa buhay ni Sir Vincent de Luna. Ngunit tingin ko'y katulad din niyang mapapangasawa niya. Parehong matalino at mayaman. Wala kang alam tungkol kay Vincent? Hindi ba't anak ka ni Esmeralda? Sabay kayong lumaki ni Vincent dahil si Esmeralda ang kanyang yaya noong bata pa. Nataranta ko. Hindi po kami close. Ngunit yun ang tingin ko sa mapapangasawa niya, ma'am. Pasensya na po. Ang taas pala ng tingin mo sa apo ko, Iha? Well, hindi ko rin alam kung anong pumasok sa kokote ng apo ko. Aalis din naman niya ng bansa pagkatapos. Kaya lahat kami nagulat sa kanyang anunsyo na magpapakasal muna siya bago umalis. Hindi na ako nagsalita dahil wala rin naman akong masabi. Bukod ron, natatakot din ako na baka mali ang mailabas ng aking bibig. Trabaho ni Mamang nakasalalay dito.
Umalis si Ma'am Lana matapos ang pag-uusap namin. Nagtungo siya sa hanay na mga katulad niya na may mga edad na at mga elegante ang mga estilo ng pananamit. Elwina! Lumapit sa akin si Jessie. Kasama niya sila Ruth at Beth na parehong nakataas ang kilay sa akin. Mga kapitbahay kong mga ito't ayaw nila sa akin. Ang isa sa dahilan, si Sir Vincent. Naiinggit kasi sila na libre akong nakakapunta sa mansyon ng mga De Luna. Normal lang naman yun dahil doon nagtatrabaho ang aking ina. At tumutulong ako ron paminsan-minsan. Bakit kayo magkausap ni Ma'am Lana? Sumisip-sip ka ba? Ani Jessie at humalukip-kip. Akala mo ba, high class ka na porket kinakausap ka ng isang Lana De Luna? Baka nakakalimutan mong anak ka ng kasambahay. Kumuyam ang kamao ko. Well, baka uutusan siya ni Ma'am Lana na punasan ng aisle na aapakan ni Vincent. Ani Ruth at Numise. Nagtawanan sila pagkatapos. Ano bang problema nyo? Inggit na naman ba kayo? Hindi ko mapigilan. Sumeryoso ang mukha ni Jessie. Hoy! At ba't kami maiinggit sa'yo? Umutang nga yung nanay mo sa nanay ko para lang makapunta ka rito eh. Yung damit mo, utang na perang pinambili niyan. Oh my gosh, really? Ani Beth. Sayang, ang ganda pa naman ng damit. Galing pala sa utang. Umangat ang kilay ko. Ano naman ngayon kung galing sa utang? Babayaran naman to, Jessie. At nasa simbahan tayo. Baka mapalabas ka nang wala sa oras dahil sa ugali mong namana kay Satanas. Nagulantang sila sa sinabi ko. Mabutit dumating na ang groom kit agad silang bumalik sa kanilang inuupuan. Umayos na rin ako ng upo at tahimik na nagdasal na sana. Simulan na ang kasal at para kapag tapos na makakauwi na ako. Nagtungo sa harapan ng groom kasama ang kanyang mga magulang. Nasa may likod na parte ako ng upuan ket sa unahan ko, kinikilig na mga dalagang nasasaksihan ko na parabang hindi ikakasal ang nagpapatibok ng mga puso nila. Pinagmasdan ko ang groom. Ngayon ko lang siya muling nakita. Mula nang makapagtapos ng pag-aaral si Vincent, naging busy na ito sa negosyo. Ang huling natatandaan ko sa kanya ay noong may party pa sa mansyon. 3 buwan na rin ang nakakalipas. Lasing siya noon at ako ang napag-utusan na ayusin ang kanyang higaan. Tinanong niya ako kung may boyfriend na ba ako. Na siyang hindi ko naman nasagot dahil tinawag na ako ni Mama at iniwan ko na siya matapos iayos ang higaan niya. Ngayong nakita ko siya muli, napakagaan ng aura niya na parabang ito ang pinakahihintay niyang araw. Wala talaga akong alam sa buhay niya kaya tama lang ang isinagot ko kay Ma'am Lana. Hindi ko nga alam na may girlfriend na pala si Vincent eh. Bago simulan ng kasal, nandito kami ngayon sa inyong harapan para sabihing mamimili ang anak ko na magiging bride niya. Ani Mrs. De Luna, ang ina ni Vincent. Singhapan ang aking narinig sa buong simbahan. Ang mga kababaihan ay parang nabuhayan ngunit ako, pagtataka lang ang naging reaksyon ko. Ang mga dalaga sa buong Las Islas ay binigyan ng imbitasyon at pinasuot ng puting dress. Ay dahil sa inyo pipili ang aking uniko iho na si Vincent De Luna. Kaya pala hindi natin kilalang bride, sa atin pala mamimili. Oo nga eh. Ibang klaseng kasal to ah. Excited na ako. Sana ako mapili. Napabuntong hininga ko. Mukhang matatagalan pa yata ako sa pag-uwi. Kakaiba tong nasasaksihan ko ngayon eh. Sila palang atang nakakagawa nito. Seryoso ba talaga sila? Parang pipili lang ng prutas sa palengke at ang mga dalaga naman rito. Umaasa na silang mapipili at magiging bride ni Vincent De Luna. Gusto kong matawa ngunit alam ko namang bawal. Kaninong ideya kaya to? Kay Vincent ba? Sa sobrang katalinuhan, baliw na yata. Isang kahibangan ng pangyayaring to. Nagsimula nang maglibot ng tingin si Vincent. Sa dami ng babae, sino kayang maswerteng mabubunot? Sa akin, alam kong imposible na mapili ako dahil anak lang ako ng kasambahay. Hindi ko rin hangad na mapili. Mas gusto ko pa rin ikasal sa normal na paraan. Sa taong mahal ako at mahal ko. Iyon ang totoong definisyon ng kasal. Nagsimula nang maglakad si Vincent at sa tuwing lalapit siya sa pwesto ng mga kababaihan,
Tumitili ang mga ito na para bang wala kami sa simbahan. Nanliliit ang mga mata ko habang pinagmamasdan siya. Sigurado ako na may napili ng lalaking to. Hindi naman siguro siya pipili ng basta-basta lang. Siyempre, may inimbitahan ng binata na mga anak ng mayayaman at iyon ang may potensyal na mapili. Nang dumapo ang tingin ni Vincent sa pwesto namin, parang nilalagyan ng asin ang mga babae kung kiligin. Lahat sila umaasa na mapipili. Samantalang ako, inip na at gusto kong may mapili na para makapagsimula na. Nagbaba ako ng tingin sa aking cellphone para tingnan ang oras. At nang umayos ako ng upo, tumahimik ang buong simbahan. Nagtaka ako dahil ang mga babae na parang uod kanina, hindi na makapagsalita at nasa akin ng tingin. Bakit? Napatingin ako sa aking kaliwa at umawang ang aking labi nang makita ko si Vincent De Luna. Napaangat ako ng tingin sa kanya ngunit agad ding bumaling sa kanang bahagi dahil baka may iba siyang tinitingnan. Miss Elwina. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Ha? Let's get married. Kinuha niya ang aking kamay at pinatayo. Napatingin ako sa paligid at lahat ng mga dalagang naririto. Gulat sa kanilang nakita. Pati ako ay gulat sa nangyayari. Teka lang, Vincent. Dinala niya ako sa harapan kung saan naroroon sila Ma'am Crisanta at Sir Vicente. Namutla ako at sinubukan kong ialis ang aking kamay sa hawak ni Vincent. Anak yan ni Esmeralda, Vincent! Gulat na sambit ni Ma'am Crisanta. Seryoso ka ba, anak? Magagalit ang yaya mo niyan. Humigpit ang hawak ni Vincent sa akin kaya't mas lalo akong namutla. Siyang napili ko. May magagawa ba siya? Nalaglagan pa nga ng kanyang pamilya at diniretso niya ako sa harap ng pare. Wala akong ibang nararamdaman kung hindi kalituhan at kaba. Buong seremonya, wala akong ibang ginawa kung hindi ang lumunok. Gustuhin ko mang tumakbo, alam kong wala rin akong takas. Hindi ko rin pwedeng tanggihan ang isang Vincent De Luna at baka may mangyari pa kay mama dahil lang sa desisyon ko. You may now kiss the bride. Napaigtad ako sa sinabi ng parit na patingin kay Vincent. Malamig ang kanyang tingin sa akin na parabang napilitan lang siya na pakasalan ako. Ngunit lumapit ang kanyang mukha. Para akong mahuhugutan ng hininga sa kanyang ginawa. Akala ko yahalikan niya ako sa labi ngunit nakahinga ko ng maluwag nang dumampila ang mga ito sa aking pisngi bago humarap sa mga bisita. Sobrang saya ni Mama nang malamang ako ang naging bride ni Vincent. Matapos kasi ang kasal, inihatid ako ni Vincent sa amin. Pupunta ako sa stage skit, dito ka na muna. Wika niya sa akin. Iho, totoo bang ang anak ko ang pinakasalan mo? Maligayang tanong ni Mama. Hindi ko lubos akalain na may asawa ng anak ko at ang binatang minsan ko pang inalagaan. Oo, napatingin si Vincent sa akin kaya't nag-iwas ako ng tingin. At pagbalik ko galing States, kukunin ko siya rito at magsasama na kami. Napangiwi ako sa narinig ngunit hindi ko yun pinahalata. Mabutit aalis pala ng bansa si Vincent kaya't hindi ko siya makakasama. Para lang niya akong pinakasalan at iniwan. Well, wala namang kaso sa akin yon. Aasahan ko na lang na pag uwi niya, matatauhan siya at magpa-file siya ng annulment. Kasi hindi ko rin gusto na maikasal sa kanya. Sobrang nakakakilabot sa pakiramdam. Lalo na sa reaksyon ng pamilya niya kanina na gulat na gulat. Halata masyado na hindi nila nagustuhan ang pagpili ni Vincent sa akin. Parang isang panaginip lang ang nangyari sa araw na yon. Dahil nang lumipas sa mga araw, bumalik sa normal ang buhay ko. Si Mama, nagtatrabaho pa rin bilang katulong sa mga De Luna, habang ako naman ay busy sa pagtatahi. Kawawa ka naman! Akala mo yata nasa Disney Princess ng buhay porket pinakasala ng isang Vincent De Luna. Pero tingnan mo nga naman ang sarili mo. Nakatira ka pa rin sa maliit na bahay at napabayaan. Yung nanay mo nga maid pa rin ng mga De Luna eh. Parang pinagkatuwaan lang sa araw na yon, Elwina. Sabi ni Jessie nang nadaanan niya akong nagsasampay ng damit sa labas. Hindi ko kailangan ng opinion mo, Jessie. Tanging sabi ko bago ko tinapos ang aking gawain. Yun nga lang, may pagbabago pa rin sa buhay ko mula nang ikinasal ako kay Vincent. Mas lalong lumaki ang galit ni Jessie sa akin
At palagi pa akong laman ng chismis sa baryo namin. Marami silang kwento na wala naman akong pake. Hindi ko na nga lang iniisip na kasal ako kay Vincent. Pati ang singsing na isinuot sa akin ng binata nung kasal, tinanggal ko para uusad pa rin ang aking buhay. Nagpatayo ako ng maliit na negosyo sa harap lamang ng bahay namin. Hindi nga lang magamot ang inggit sa katawan ni Jessie at gumaya rin sa akin. Nagpatayo rin siya ng sari-sari store at ang kanyang paraan ng kanyang marketing strategy. Siraan ako at babaan ang presyo ng kanyang mga tinda na para bang laro lang para sa kanya. Bahala na kung lugi siya basta lang mapunta sa kanyang potential customers ko. Hoy, dito na kayo bumili. Overpriced dyan. Ani Jessie at tumawa. Trying hard ka talaga, Elwina. Nakakahiya ka rin sa pamilya ng mga De Luna. Kaya ka siguro iniwan agad ni Vincent, no? Umigting ang aking pangat sinubukan na lamang na ignorahin ang pangiinsulto sa akin ni Jessie. Kasi alam ko sa sarili ko na darating din ang karma niya. Baka nga may mga babae na yun sa States eh. Mga lalaki nga naman. Hindi makatiis yun kapag walang bembang. Wala ka ring kontak sa kanya kaya talagang pinaglalaroan ka lang ni Vincent. Nang hindi ako makatiis sa mga salita ni Jessie, lumapit ako sa kanya at agad siyang sinampal. Namilog ang kanyang mga mata at ang mga customers na bibili sana dahil sa ginawa ko. Aba! Nananampal ka! Sasampalin niya rin sana ako pabalik ngunit pinigilan ko ang kanyang kamay. Ano ba? Eh di sana nag-effort ka rin na ikaw ang mapili, Jessie. Sa tingin mo mapipili ka? Bawal ang inggitera sa mga De Luna. Kaya bawal ka ron. Ayusin mo yung ugali mo kung gusto mong mapili. Ang feeling mo naman? Ikaw ang feeling. Wala na ba talagang gamot yung pagiging inggitera mo? Mag-focus ka sa sarili mo, Jessie. Huwag sa buhay ng ibang tao. Sa sobrang invested mo sa buhay ko napapabayaan mo na ang sarili mo. Padabog kong binitawan ng kanyang kamay bago ako umalis at pumasok sa bahay. Mag-iipon na lamang siguro ako ng pera at aalis kami ni Mama sa lugar na ito. Iyon ang pangako ko sa sarili ko. Sunog! Sa gitna ng gabi, nagising ako dahil sa ingay sa labas. Napabangon ako at may naamoy ako na usok. Nasusunog ang tindahan ni Elwina! Napabangon ako dahil sa sigaw na yon at agad tumakbo palabas ng bahay. Namilog ang aking mga mata nang makitang kinakainan ng apoy ang tindahan na pinaghirapan ko. Dumiretso ako doon nang hindi nag-iisip. Kumuha ako ng tubig at saka sinubukan pang salbahin ang dapat na maisalba. Napatingin ako sa mga kapitbahay ko na nakatingin lang sa akin. Magtawag kayo ng bumbero! Please! Hindi na yan kailangan, Elwina. Sunog na yan eh. Hayaan mo na lang yan. Umawang ang aking labi sa narinig. Hindi ako makapaniwala. Inilibot kong aking paningin at nakita ko si Jessie kasama ang kanyang mga kaibigan na nakatingin na rin sa akin. Parang mga bagong gising pa sila. Ngunit malaki ang kanilang ngiti sa labi. Kumuyom ang kamao ko at sinubukang hupain ng sunog kaso huli na ang lahat. Tuluyan ang kinain ng apoy ang tindahan na pinaghirapan ko. Napaupo na lang ako at hinayaan na tumulo ang aking luha sa aking pisngi. Nawalan ako ng malay sa harap ng sunog kong tindahan. Pagkagising ko, nasa ospital na ako at kaharap ko ang nag-aalalang si Mama. Anak, kamusta ka na? Napatingin ako sa sarili ko at nakita ko na may paso pala ako. Kaya rin ako isinugod rito. Ano ba pumasok sa kukote mo at talagang binalak mo pang isalba yun? Tingnan mong nangyari sa balat mo sa braso mo. Pinaghirapan ko yun, Ma. Ilang damit ang tinahi ko para lang makapagpatayo ng sariling sari-sari store. Mas mahalaga pa ba yun kesa sa buhay mo? Ani Mama at hinawakan ako sa kamay. Magagalit si Vincent nito, anak. Nakuha niya ang atensyon ko. Huwag mo ang babanggitin ng lalaking yun, Mama. Nangyari ang lahat ng to dahil akong pinili niya. Namilog ang mata ni Mama at napatingin muna sa paligid bago ako sinaway. Anak, huwag mo sabihin yan. Totoo naman mas lalong nagkandaleche-leche ang buhay ko dahil sa kanya. Ano ba kasi pumasok sa kukote ng Vincent na yon para akong piliin niya, Mama? Dapat nga umuwi na siya rito para maghiwalay na kami. Hindi ko gusto na maikasal sa kanya. Huminahon ka nga muna, anak.
Baka marinig ka ng mga diluna. Kumalma ka lang, okay? Hindi ako kakalma, Mama. Hanggat nakadikit pa rin ang pangalan ng lalaking yun sa akin. Patuloy ang malas sa buhay ko. Wala akong pakialam kung siya si Vincent de Luna. Hindi ko siya pangarap, Mama. Natahimik si Mama. Wala na kasi ang kanyang tingin sa akin kung hindi nasa pintuan na ng kwartong ito sa ospital. Sinundan ko ang kanyang tingin at umawa ang labi ko nang makita ko si Vincent. Iho! Mabilis na lumapit si Mama upang salubungin ang binata. Nag-iwas ako ng tingin. Nandito ka na pala, Iho. Akala ko sa susunod na taon pang uwi mo. Iwan mo muna kami, tita. Sige. Lumabas si Mama sa kwarto at lumapit naman si Vincent. Mag-isa lang siya at mukhang bagong uwi pa yata dahil sa suot niya. Elwina. Nanindig ang aking balahibo nang binanggit niya ang pangalan ko. Tiningnan ko siya. Nakauwi ka na pala. Pwede na ba tayong maghiwalay? Hindi ko alam kung anong trip mo sa buhay pero wag mo na sana akong idamay. Ani ko. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ko ngunit hindi ko yun hinayaan. Nagtangis ang kanyang bagang. Nasaan ang singsing? Hinabad ko kasi single ako. Kasal na tayo, Elwina. Ayokong maikasal sa'yo. Wala lang akong magawa sa araw na yun pero ayoko. Hindi ko kailangan ng lalaking iiwan ako pagkatapos at gagawing miserable ang buhay ko. Kaya Mr. Vincent, maawa ka sa akin. Gusto ko ng tahimik na buhay. Hindi ko alam kung naintindihan ba yun ni Vincent. Nanatili lamang siya sa ospital kahit hindi ko siya pinapansin. Hindi gumana ang masasarap na pagkain na pinadadala niya dahil umusbong talaga ang inis ko. Hindi tayo maghihiwalay. Anya nang makiusap muli ako. May inaasikaso lamang ako sa abroad, kaya kita pinakasalan muna para may asawa na akong mauuwian. Naibagsak ko ang aking balikat. Bakit ayaw mo kong hiwalayan? Hindi mo naman siguro ako gusto para... Sino nagsabi? Pagputol niya sa akin. Hindi ako pumipili ng hindi ko gusto. Elwina, alam mong gusto kita. Namilog ang aking mga mata. Hindi ko alam. Huwag kang magmaang-maangan. Hindi mo ako pinapansin. Pilit mong dinideny ang katotohanang gusto kita. Noon pa man kahit nung mga bata pa tayo gusto na kita. Hindi ko tanggap na hindi mo ako gusto pabalik. Kaya't ginawa ko yun sa simbahan para hindi ka makatanggi sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig ni Vincent. Parang hindi makatotohanan. Hindi ako nakatulog dahil sa ibinunyag ni Vincent. Bumagabag sa isip ko yun at naisip kong nakaraan. Wala akong ideya na gusto niya ako kasi napaka-imposibleng magkagusto ang mataas sa ibaba. 2 araw lang ako sa ospital. Hindi naman kasi malalang nangyari sa akin. Si Mama ang kasama ko paglabas at sasakay na sana kami sa tricycle na pinakyaw namin. Nang dumating ang isang kotse at lumabas doon, sila Jessie, Ruth at Beth. Namilog ang aking mata nang makita ko sila. At ang panghuling lumabas, si Vincent. Anong ginagawa ng mga babaeng yan dito? At bakit kasama si Vincent? Lito kong tiningnan ng tatlo. Nakita ko na para silang naiiyak. Nagulat ako nang sabay-sabay silang lumuhod sa harapan ko. Marami pang nakakita dahil nasa labas kami ng ospital. Hoy! Ano ginagawa nyo? Tanong ni Mama. Patawarin mo kami, Elwina. Ani Jessit na kayoko at para siyang takot na takot. Babayaran na lang namin ang nasunog na tindahan. Oo, Elwina. Papalitan namin. Ani pa ni Ruth na parang mahihimatay pa yata sa sobrang putla. Wag mo lang kaming ipakulong. Maawa ko sa amin, Elwina. Ani Beth na umiiyak na. Kumunot ang noo ko sa kanila. Ano bang ibig niyo sabihin? Hindi nagsalitang tatlo kaya tumikhim si Vincent. Napatingin ako sa kanya. Kami ang nagsunog sa tindahan mo, Elwina. Pag-amin ni Jessie. Namilog ang aking mga mata sa narinig. Patawarin mo kami Kung hindi, papakulong kami ni Vincent Ayaw naming makulong, Elwina. So si Vincent ang nagdala sa 3 torito? Para paaminin na sila ang nagsunog? Kayo palang nagsunog?
na muntik pang ikapahamak ng anak ko. Ani mama't pinagpapalo ang mga dalaga ng kanyang dalang bag. Mga wala kayong magawa sa buhay! Sa tingin niyo ba basta-basta ko na lang kayong patatawarin dahil lang sa umamin kayo? Tanong ko matapos mapagtanto ang lahat. Dapat nga kiligin kayo ng todo dahil napansin na kayo ni Vincent. Siya pang magpapakulong sa inyo. Hindi dapat kayo matakot makulong. Dapat magsaya kayo kasi si Vincent ang magpapakulong sa inyo. Diba? Namutla lalo ang tatlo. Hinayaan ko lang silang roong nakaluhod at iniwan na. Didiretso na sana ako sa tricycle nang hawakan ni Vincent ang braso ko. Napatingin ako sa kanya. Sa kotse ka na sumakay. Uuwi na tayo. Ha? Gaya ng sabi ko, magsasama na tayo pag uwi ko, Elwina. Kaya sa akin ka na sasama. Vincent's point of view. Dadalhin ko si Elwina sa mansyon upang formal na ipakilala sa aking pamilya. Bilang asawa ko. Noong umalis ako sa bansa pagkatapos ng kasal, binalaan ko ang pamilya ko na wag guguluhin ang buhay ni Elwina habang wala pa ako, kaya't hindi sila nangialam. Alam ng pamilya ko kung gaano ako kabaliw sa anak ng yaya ko. Nung bata pa ako, umiyak pa ako nang hindi tinanggap ni Elwina ang regalo ko noong birthday niya. Naiinis din ako dahil hindi ako pinapansin at mas lalong na bad trip dahil nang lumaki na kami, madalang na lang ang pagpunta niya rito sa bahay. Kaya ngayong hinanapan na ako ng asawa ng pamilya ko, kinuha kong pagkakataon na yun para gumawa ng paraan para hindi makatanggi ang isang Elwina sa akin. Tahimik lang si Elwina sa aking tabi. Nasa gitna kami ng biyahe. Gusto ko siyang magsalita ngunit alam kong hindi rin siya sasagot kung puro kalokohan lang din ang lalabas sa bibig ko. Nagbaba ako ng tingin sa kanyang kamay na nasa ibabaw ng kanyang hita. Wala nang singsing doon. Nakagat ko ang ibabang labi ko't kinuha ang kanyang kaliwang kamay. Teka, walang singsing. Hininto ko muna ang kotse sa gilid ng kalsada. Kinuha ko ang bagong biling singsing at isinuot sa kanyang daliri. Namilog ang mata niya nang halikan ko ito pagkatapos. Kailangan may singsing ka dahil isa ka ng deluna, Elwina. Hinihintay ka na ng pamilya ko sa mansyon. Ilang minuto lang naman ang biyahe at pagdating namin, agad ko na siyang hinawakan sa kamay bago pa man siya lumayo sa akin. Asawa mo na ako, Elwina. Dapat ako lang ang iniisip mo. Kita kong pagngiwi niya kaya't natawa ko. Pero sa kaloob-looban ko, masakit siya sa puso. Kasi kahit anong yaman at gwapo ko, sampal pa rin sa akin na hindi magustuhan ng babaeng matagal ko nang iniibig. Na kinakailangan ko pang magpakasal sa ganung paraan para lang siya maging sa akin. Pero hindi pa rin naman ako nawawalan ng pag-asa. Balang araw, mamahalin din ako ng isang Elwina. Apo! Tuwang-tuwa si Lola nang salubungin niya kami sa entrance. Sa likod ni Lola ay ang mga kasambahay na nagsisilbi sa kanya. Welcome back, Vincent de Luna! Thank you po, Lola. Tumingin si Lola kay Elwina na bahagyang yumuko. Magandang umaga po, Ma'am Lana. Don't call me Ma'am, Iha. Pwede mo akong tawaging Lola. Po? Niyakap ni Lola si Elwina na nalilito na. Masaya talaga ako na ikaw naging asawa ng aking apo. Hindi na ako nagtaka. Ikaw ba naman ang kanyang bukang bibig? Lola, ani ko bago pa siya makapagsalita ng hindi dapat sinasabi. Bitaw na po, naiipit ng asawa ko. Bumitaw naman si Lola at ngumiti ng malaki kay Elwina. Halika, Iha. Excited ka nang makita ng magulang ni Vincent. Napailing na lang ako nang hinila niya ang asawa ko at sila nang sabay na naglakad. Ako naman ay nakasunod na lamang sa kanila. Formal na ipinakilala ko sa Elwina sa mga magulang ko. Gaya ni Lola, mainit rin ang pagtanggap nila kay Elwina na naninibaguhan sa nangyayari. May kasama pala si Mama ngayon, ang kaibigan niya na si Tita Calista. Hindi ko alam na anak ng iyong kasambahay ang pinakasalan ng anak mo, Crisanta. Ani Tita Calista nang magkaroon kami ng oras para makapag-usap. Si Elwina ay kasama ngayon ni Lola. Ginagala niya ito sa buong mansyon, kahit na alam naman na ni Elwina ang buong sulok ng bahay na ito. Oo, Calista. Alam mo kasi matagal nang pinapangarap ng anak ko ang dalagang yan. Kailangan pa niya yang paibigin. Akala namin magagalit si Esmeralda. Paano ba naman kasi?
Pilyo itong anak ko. Nung nag-birthday siya noon, 15 anyos, inanunsyo ba naman sa buong bisita na pakakasalan si Elwina? Ayun, nahiya yata. Hindi na masyadong nagpupunta rito. Ma, ani ko. Bakit ka pa ba mahihiya, anak? Ang mahalaga, asawa mo na siya ngayon. So, napipilitan lang ang babaeng yun na maging asawa mo, iho? Ani Tita Calista. Natahimik ako. Hindi ganun ang pag-ibig, iho. Sayang at hindi mo nakilalang aking anak na si Jennifer. May gusto yun sa'yo, iho eh. At mas maganda pa kesa dyan sa kinababaliwan mo. Hindi ko naman kailangan ng pag-ibig niya, Tita Calista. Ang mahalaga, kasal na siya sa akin at hindi siya tumanggi. Ako nang bahala sa iba. Hinawakan ni Tita Calista ang aking balikat. Kung magsasawa ka na sa asawa mo, available ang anak ko, iho ah. Magsabi ka lang at papupuntahin ko na agad rito. Natahimik kami pareho ni Mama. Humagalpak naman ang tawa si Tita Calista. Biro lang. Ginawa kong lahat para maging asawa lamang ni Elwina. Ipinagluluto ko siya. Binibigyan palagi ng bulaklak tuwing umaga. At kahit busy ako, tumatawag talaga ako para lang maramdaman niya na may asawa na siya. Siyempre, tabi rin kaming matulog. Kahit hinaharangan niya ng una ng gitna ng kama namin. Yumayakap ako sa kanya kapag natutulog na siya. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, hindi sumusuko ang puso ko sa kanya. Kasi sa totoo lang, pwede naman akong mawala ng interes sa kanya at ibaling na lang sa iba itong atensyon ko. Ngunit hindi talaga siya mawala sa sistema ko. Siya talaga ang pinapangarap ko. Good morning! Pinaulanan ko siya ng halik sa mukha kaya nang nagreklamo siya, lumayo ako. Ano ba? Huwag mo ang gawin yan. Ngumuso ako. Bakit naman? Basta! Tumikhim siya. Maligo ka na nga. May trabaho ka pa, di ba? Hahandaan mo ba ako ng maisusuot? Napatingin siya sa akin. Ngumiti ako. Biro lang. O sige, paghahandaan kita. Maligo ka na. Hindi na mapawi-pawi ang aking ngiti nang maligo ako. Halos kainin ko ng sabon para lang bumango ko. Kasi pag mabango ko, baka ma-inlove si Elwina sa akin. Pagkatapos kong maligo, lumabas agad ako. Excited na kasi ako magbihis. Walang laman ang isipan ko ngayon kung hindi ang asawa ko. Hindi na ako makapaghintay na suotin ang kanyang ihahandang damit sa akin. Asawa ko, ang damit ko. Natigilan ako nang makitang hindi lang mag-isa si Elwina. Kasama niya si Mama at masaya silang nag-uusap. Kaso nung nakita ko, pareho silang natigilan at sabay na bumaba ang tingin sa akin. Anak! Hindi ka na bata para magburles. Nakakahiya! Tiningnan ko ang mukha ni Elwina. Para siyang nandidiri sa tinitingnan niya. Bakit? Nagbaba ako ng tingin sa aking katawan at namilog ang mata ko sa sobrang kahihiyan. Agad kong tinakpan ang aking alaga gamit lamang ang aking mga kamay. Tumayo si Elwina, hindi makatingin sa akin. Naihanda ko ng damit mo, magbihis ka na. At lumabas ito sa kwarto. Nakagat naman ni Mama ang ibabang labi at agad sumunod kay Elwina. Parang gusto ko na lamang magpakain sa lupa sa kahihiyan. Sobrang aga pa para makita ni Elwina itong alaga ko. At diring-diri na siya. Hindi tuloy ako makafocus sa trabaho. Ang nasa isip ko yung itsura ni Elwina na diring-diri sa akin. Bakit? Masyado bang maliit? Kay laki na nito para pandirian. Anak! Pumasok si Mama sa opisina ko sa kumpanya. Hindi ko na malaya na tanghali na kahit normal lang talaga napapasok si Mama dito. Anak, may nakausap akong albularyo. May ibinigay siya sa akin eh. Baka pwede mo tong ipainom sa asawa mo. Napaayos ako ng upo. Anong ibig mong sabihin, Mama? Gusto ko rin naman na maging masaya ka, anak. May inilapag siya sa lamesa ko. Gayumay to. Kapag ininom niya ito, mai-inlove siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng ganyan, Mama. Confident ako na mamahalin din ako ng asawa ko. Talaga ba? Kahit naghubad ka na sa harapan niya hindi man lang nalaglag ang panty niya, anak. Kapag pinainom mo ito, baka siya pang bubuka ka para sa'yo. At magkakaapo na kami ng papa mo. Napakurap-kurap ako sa sinabi ni Mama.
Sinulyapan ko ang bote na kanyang inilapag at napalunok. O di sige, kung ayaw mo kukunin ko na lang. Kukunin na sana ni Mama ang maliit na bote. Kaso pinigilan ko siya. Gumisi naman si Mama sa akin. Kukunin ko. Tumikhim ako. Titingnan ko lang kung gagana ba. Hindi naman ako naniniwala sa gayuma. Pero buong buhay ko, atensyon lang na Elwina ang hindi ko pa nakukuha. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Kaya nang umuwi ako, nagpahanda ako sa mga kasambahay ng pagkain para maibigay ko kay Elwina. Nasa sala kasi ang aking asawa, nagbabasa ng libro. Sobrang ganda niya talaga kahit simple lang ang damit. Sir, eto na po. Nakita ko ang juice na itinimpla ng maid. Tangulang ang ginawa ko sa kanya saka iniwan na akong mag-isa sa kusina. Inilabas ko ang maliit na bote at naglagay sa inumin. Nakagat kong ibabang labi ko sa kainangatang tray na may kasamang pagkain at juice. Elwina! Nag-angat ng tingin si Elwina sa akin. Nakauwi ka na pala. Kamusta ang araw mo? Nagulat siya sa tanong ko. Mabuti naman. Isinama ako ni Lola sa butik. Pupunta raw tayo sa isang party sa susunod na linggo. Really? I didn't know that. May dumating kasi na imbitasyon. Galing kay Miss Jennifer Rebalde. Launching yata ng isang business? Jennifer? Anak ni Tita Calista? Hindi ko na lang yun inisip. Agad kong nilapag sa lamesa ang tray at kinuhang juice. Gusto mo bang magmerienda muna, Elwina? May cake tayo. And juice. Ibinigay ko sa kanya ang juice. Takang-taka namang tinanggap niya ito. Bakit? Gusto ko lang bumawi. Kasi nakita mong hindi nararapat kaninang umaga. Ani ko't tumikim. Baka hindi na kasi yun mawala sa isip mo. Ayokong multuhin ka. Nakakatakot. Sarkastiko niyang wika. Natawa naman ako. Inumin mo na lang habang malamig pa. Iinumin na sana ng asawa kong juice na bigay ko kaso dumating naman si Manang Luisa. Hingal na hingal pa. Kumunot ang noo ko. Are you okay, Manang Luisa? Oo, sir. Okay lang ako. Bakit po Manang Luisa? Tanong ni Elwina. Ang sabi ng mama mo, uuwi raw siya sa probinsya para dalawin ng papa mo sa sementeryo. Huwag ka na raw sumama. Ha? Bakit naman po? Para makasama mong asawa mo. May asawa ka na, iha. Kaya't gusto ng mama mo na sa tabi ka lang ng asawa mo. Palihim akong napangiti. Kahit sobrang pasaway ko noon kay Tita Esmeralda noong yaya ko pa siya, alam ko namang boto siya sa kahibangan ko. Yung anak niya lang talagang may sementong puso. Kinakailangan ko pang maniwala sa gayuman sinasabi ni Mama para tunawin to. Pero ayos ka lang ba? Mukhang hingal na hingal po kayo. Mainit sa labas, iha. Kaya ganon. Nagulat ako nang inilahad ni Elwina kay Manang Luisa ang baso ng juice. Ito inumin mo ito. Malamig pa. Pampawi sa init na nararamdaman mo. Ay naku, salamat, iha. Tatanggapin na sana ni Manang Luisa ang baso nang pinigilan ko. Pareho naman silang nagulat sa akin. O bakit? Tanong ni Elwina. Marami pa namang sigurong juice, di ba? Kay Manang ko na lang to ibibigay. Wag na, iha. Nahiya na si Manang. Para sa'yo yan. Kukuha na lamang ako ng tubig. Hindi Manang. Sinamaan ako ng tingin ni Elwina. Marami pa naman sigurong juice na ginawang asawa ko, kaya't inumin mo na ito, Manang. Nanghina ako nang inagaw sa akin ni Elwina ang baso ng juice at ibinigay kay Manang. Para akong nawalan ng kaluluwa nang nasa bibig na ng bukhanan ng baso at napapikit na lamang nang mainom na ito. Sir Vincent, ito na pong susi. Naidilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang aking driver na si Manong Rick. Ngunit hindi siya nakalapit ng tuluyan sa akin nang harangan siya ni Manang Luisa. Parehas kaming nagtaka ni Elwina. May problema ba, Luisa? Takang tanong ni Manong Rick. Ang gwapo mo, Rick. Nanlaki ang mata namin ni Elwina dahil sa sinabi ni Manang Luisa. At agad niyang nilapitan si Manong na natatakot na sa narinig. Teka lang, Rick. Huwag kang matakot. Sobrang gwapo mo lang talaga eh. Nasisiraan ka na yata ng ulo. Parang kahapon. Ayaw na ayaw mo lang sa akin ah. Rick!
Napasapo na lamang ako sa aking noo nang nakalayo na sila. Dismayado sa nangyari, napatayo na lamang ako. Nasaan ang ibang juice mo? Iinumin ko. Ani Elwina. Nangihina akong itinuro ang kusina. Nasa kusina. At saka ako umalis sa sala na para bang nawala na ng pag-asa. Elwina's point of view. Mapayapa ang buhay ko sa poder ng mga deluna. Yun ang hindi ko ina-expect nang lumipat ako rito. Akala ko kasi ayaw sa akin ng mga deluna. Kasi sino ba naman ako, di ba? Anak ako ng isang katulong. Walang maipagmamalaki. Walang kayamanan. Pero tinanggap nila ako ng buong buo na walang panghuhusga. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Hanggang ngayon, tingin ko pinaglalaruan lamang ako ni Vincent. Kasi hindi ako kailanman nagpapadala sa kanya. Hindi pa ako sumusuko sa kanya kaya siguro hindi rin siya sumusuko sa akin. Ngayong kasal na kami, ganun pa rin siya. Gumagawa ng paraan para tuluyan akong sumuko sa kanya. Ano bang meron sa akin na wala sa iba? Hindi naman siguro nauubusan ng babae si Vincent para magtiyaga siya sa akin, di ba? Kung agad akong naniwala sa kanya, baka ako ang iiyak sa huli. Hindi natulog sa tabi ko si Vincent sa gabing yon. Kunot na kunot ang aking noo habang tinititigan ang kanyang unan. Nasaan ang lalaking yun? Naitanong ko na lang sa aking sarili. Ininom ko naman yung juice na tinimpla niya. Ano bang problema niya? Napabuntong hininga ko. Baka may pinuntahan lang. Yun na lang nilagay ko sa aking isipan at saka natulog na lamang. Ngunit kinabukasan, hindi ko nakita si Vincent. Sabado naman ngayon. Wala siyang pasok ngunit wala siya. Kasabay ko ngayon sa hapag si Lola at ang mga magulang ni Vincent. Nasaan po si Vincent? Hindi ko na maiwasang itanong yon. Lahat sila'y napatingin sa akin. Hinahanap mo ang asawa mo? Wala po kasi siya eh. Hindi ko rin siya katabi kagabi. Ngumisi si Tita Crisanta. Namiss mo bang anak ko, iha? Namula ang aking pisngi. Hindi naman po sa ganun. Hindi ko kasi siya nakita simula kagabi. Naku, matutuwa yun kapag nalaman na namimiss mo siya. Lalabas yun sa lungga niya. Ani Lola Lana at humagalpak pa. Ewan ko talaga sa binatang yon. Hindi talaga marunong dumiskarte sa isang babae. First time niya kasi, ma. Ani Tita Crisanta at natawa. Nasa kabilang kwarto lang siya, iha. Masama raw ang pakiramdam eh. May lagnat po ba siya? Oo yata, iha. Hindi rin kasi kumain kagabi yun. Baka gusto mong dalhan ng pagkain. Ngumiti ka rin para gumaling na siya. Napatingin ako sa kanilang lahat. Napatango pa si Tito Vicente sa sinabi ng kanyang asawa. Nagtungo ako sa kwartong sinasabi ni Tita dala ang tray na may pagkain. Kinatok ko ito ng 3 beses bago ako pumasok. Sobrang dilim ng kwarto kahit umagang-umaga pa lang. Close the door. Rinig kong sabi niya. Nakahiga habang tinatakpan ng sarili ng kumot. Maingat kong sinarang pinto saka lumapit sa kanya. Nilapag ko sa side table ang tray saka lumapit sa bintana upang hawiin ang kurtina. Napapikit ako dahil sa sinag ng araw. Close the curtain, please. Hindi ko yun pinakinggan at saka niyugyug siya. Vincent! Nang hindi siya gumalaw, hinila kong kumot. Nakita ko siyang nakapikit pa. Vincent! Si Elwina to. Kumain ka na. Nagdilat siya ng mata. Umawang ang kanyang labi nang makita ko. Kumain ka na. Mamaya na. At pumikit siya. Wala sa sariling sinapo ko ang kanyang noo. Hindi ka naman nilalagnat ah. Ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot. Nakagat kong ibabang labi ko. Gusto mo subuan kita? Agad siyang napabangon pa upo. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Gagawin mo yon? Susubuan mo ko? Hindi ka naman nilalagnat eh. Pero sobrang sama talaga ng pakiramdam ko asawa ko. Kaya hindi ako tumabi sa'yo kagabi kasi ayokong mahawaan ka. Ano bang gamot yan? Tinuro niya ang labi niya. Tingin ko, gagaling ako kapag ikikis mo ko. Alam ko naman na nagpapanggap lamang tong lalaking ito pero pagbibigyan ko na lamang. Lumapit ako sa kanya saka hinalikan siya sa labi.
Saglit lang sana ang plano ko para lang pagbigyan siya kaso bigla niya akong hinila kaya't napahiga ako sa kama at nilunod niya ako ng halik niya. Nang kumalas siya sa halik, nagkatinginan kami. Napalunok ako at ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. I love you, Elwina. Ano pa bang gagawin ko para maniwala ka lang sa akin? Ano bang meron sa akin, Vincent, para umabot ka sa ganito? Ang dami-daming babae na. Bakit hindi ikaw? Pagputol niya sa aking tanong. Ang taas ng tingin ko sa'yo samantalang ikaw. Sobrang baba ng tingin mo sa sarili mo, ha? Hindi pa ba sapat na pinakasalan kita para masabing seryoso ako sa'yo? May annulment naman. Afford mo yun. Hindi ko yun gagawin. Kaya kung tatanggapin mong pag-ibig ko, hahayaan mo kong halikan ka. Halik mo lang papawi sa karamdaman ko ngayon, Elwina. Lambing mula sa asawa ko. Pumungay ang kanyang mga mata habang nasa ibabaw ko siya. Sobrang lapit na namin sa isa't isa at itong puso ko. Parang bomba na anumang oras ay biglang sasabog. Nang hindi ako nagsalita, otomatiko akong pumikit nang lumapit muli ang kanyang labi sa akin. Marahan ang kanyang paghalik. Para niya akong hinehele at hinihila sa mga halik niya. Nang aakit siya para halikan ko siyang pabalik. Iha, nakalimutan mo palang dalhin ang gamot. Natigilan kami pareho ni Vincent at lumingon sa pinto na bumukas. Nalaglag ang panga nila Tita Crisanta at Lola Lana sa nakita. Nakita nilang pumaibabaw si Vincent sa akin. Ay! Mukhang hindi na pala kailangan ng gamot. Ani Lola Lana at hinila si Tita Crisanta. Sobrang galing na pala ng apo ko, Crisante. Kaya na yatang gumiling sa kama. Tara na, huwag na natin silang istorbohin. Napasinghap ako at tatawagin sana sila ngunit sinara na nilang pinto at narinig ko pa ang kanilang hagik-hikan sa labas. Magpatuloy na tayo, Elwina. Tuluyan ko nang tinanggap sa aking sarili na si Vincent Delana ay asawa ko na. Hindi kasi kami magwo-work kung palagi na lang akong pakipot, kaya't binigyan ko siya ng tsansa upang patunayan ang sarili niya. Good mood na good mood si Vincent. Hinayaan ko na lang siyang tanggalin ang una na nakapagitan sa amin at ang yakapin ako na matulog. Medyo nasanay na rin ako dahil matigas rin naman ang ulo niya. Kahit nagharang pa ako ng unan, hindi pa rin niya yung sinusunod habang tulog ako. Lumabas kami na kaming dalawa lang. Nagtungo kami sa malaking mall dito sa lungsod ng Las Islas para bumili ng isusuot. Nakahawak siya sa aking kamay, kaya yung mga nadadaanan naming dalaga, inggit na inggit sa nakikita. Gusto mo bang manood tayo ng sine? Napatingin ako sa kanya. Ha? Akala ko mamimili tayo ng isusuot mo. Mamaya na yun, manonood muna tayo, Elwina. Date natin to bilang mag-asawa. Nanood kami ng sine at ang pinili namin, The Conjuring. Parang sinadya niya yata na ganung palabas ang pipiliin dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang humawak at yumakap kapag nasa nakakatakot na senaryo na. Ang saya! Ani Vincent paglabas namin. Talaga? Takot ka nga eh. Masaya ako kasi nakayakap kita sa bawat takot na aking nararamdaman. Parang gusto ko pang umulit eh. Mag-isa ka, no? At saka ko siya inunahan sa paglalakad. Sandali, asawa ko! Wala sa sariling napangiti ako sa kabinilisan ng aking paglalakad. Napakakilingi na tao ni Vincent. Iyon ang bagong nadiskubre ko sa kanya. Bukod ron para siyang bata kung ako ang kasama niya. Pero kung may kaharap siyang iba, sumeseryoso na para bang may dalawa siyang katauhan. Noon hindi ko ma-imagine ang sarili ko na magkaroon ng asawa dahil naniniwala ako na walang kwenta ang mga kalalakihan. Ngunit ngayon, masyado akong naging bias sa opinion ko sa kanila. Hindi naman pala lahat. Kasi kahit tarantado minsan itong si Vincent, napakabuti niyang asawa sa akin. Nagtungo ang pamilya De Luna sa launching ng negosyo ng babaeng nagngangalang Jennifer Rabalde. Sinama nila ako bilang asawa ni Vincent. Suot ko ay simpleng dress lang at light lang ang kolorete sa aking mukha. Nakalugay ang aking mahabat straight na buhok. Welcome kay Santine family! Anin ng babaeng nagngangalang Kalista. Kaibigan daw to ni Tita Crisanta. Mabutit nagtungo kayo rito.
Nang bumaling ang kanyang tingin sa akin, tipid lamang siyang ngumiti at may tinawag. Jennifer! Nandito na sila! Oh my gosh! Lumapit ang isang magandang babae na sobrang sexy sa kanyang damit na backless. You're here! Congratulations sa launching ng business mo, Jennifer! Ani Tita Crisanta. Thank you so much, Tita. Akala ko hindi kayo makakapunta eh. Bumaling si Jennifer kay Vincent. And you're here too. I'm happy that... Naputol ang kanyang sinabi nang dumaan ang kanyang tingin sa akin. Oh, we forgot to introduce to you our new family member. Her name is Elwina, and she's Vincent's wife. Ani Tita Crisanta. Napawi ang ngiti ng babae. Ah, I didn't know that, Tita. Now you know, Iha. Ani Lola Lana. At bahagya pang napatawa. Nasa abroad ka kasi. Hindi ka naimbitahan sa napaka-unique na kasal ng aking apo. Well, ako rin naman anak. Nagulat na lang din ako na may asawa na pala si Vincent. At anak pa ng muchacha nila. What? Napatingin ang babae sa akin. May problema ba kayo ron? Nagsalita na si Vincent at humigpit ang hawak niya sa akin. We're here to celebrate the launching, not gossiping about my personal life. Oh well, I'm sorry, Iho. Nakalimutan ko lang na sabihin to kay Jennifer. Ani Tita Calista at hinawakan na sa braso ang anak. Let's go inside, Jennifer. Let us celebrate your successful launching. Perfumes and makeups ang negosyo na binuksan ni Jennifer. Yun ang nalaman ko nang bumili si Tita Crisanta at ibinigay niya sa akin. Maraming mga tao sa launching at kadalasan mga mayayaman. Wala yatang ibang hampas lupa rito kung hindi ako lang. Kung hindi lang ako nakabihis ng mamahaling damit, hindi ako nababagay rito. Nanatili lamang ako sa aming table kasama si Lola Lana. Samantalang ang mag-asawa ay may kausap na kaibigan. Ganon din ang aking asawa. May kausap siyang lalaki sa ibang table nang lapitan siya ni Jennifer. I'm happy that you're here, Vincent. Ani Jennifer at kumunot ang noo ko nang makitang dumapo ang kamay ng dalaga sa balikat ni Vincent. Matagal na rin nung huli kitang nakita. Bagay kayo, Jennifer. Salita ng babae na katabi ng lalaking kausap ni Vincent kanina. Sayang naman at may asawa na si Vincent. Hindi naman bawal ang annulment, Rihanna. Kung magsasawa na siya sa asawa niya, he can just annul her. Ani Jennifer at uminom pa sa kanyang wine. Maghihintay ako. Kumuyom ang kamao ko. That won't happen, Jennifer. I love my wife. She's everything to me. Napalingon si Vincent sa akin. Ngumiti siya. Napangiti na rin ako. Akmang lalapit na sana si Vincent sa akin nang biglang natumba si Jennifer at dahil siyang malapit, sinalo niya ito. Napayakap tuloy si Jennifer sa kanya. Oh! Umawang labi ko't napatayo nang makitang sobrang lapit nila sa isa't isa. Ang gwapo mo talaga, Vincent. Hindi ko alam kung ba't mas pinili mong anak ng muchacha kaysa sa akin. Lumapit na ako ron at saka hinawakan si Vincent sa braso. Napalingon si Vincent sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong ko kay Jennifer. Agad siyang umalis mula sa pagkakahawak kay Vincent. Yes, I'm fine. Mabuti naman at okay ka na. Kukunin ko ng asawa ko, ha? Sumeryoso ang kanyang tingin sa akin. Sure. Hinila ko na si Vincent at bumalik na kami sa aming lamesa. What was that? Bulong niya sa akin pagkaupo namin. Wala lang, niligtas lang kita sa kahihiyan. Hinawakan niyang kamay ko kaya't napatingin ako sa kanya. Nagsiselos ka ba? Napasinghap ako. Hindi, ba't ako magsiselos? Ngumuso siya. Sasaya talaga ako kapag nagsiselos ka, Elwina. Masaya yun para sa'yo? Nakaramdam ako ng iritasyon. Isa lang naman ang ibig sabihin nun. May nararamdaman ka para sa akin. Tumikhim ako. Bahala kang mag-isip dyan. Pero hindi ko naman ipaparamdam sa iyo yun, Elwina. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ko sasayangin to. Iibig ka ring pabalik sa akin. Nauna kaming umalis ni Vincent dahil may pupuntahan pa raw kami. Tahimik akong nagpapasalamat kasi hindi ako komportable doon.
Lalo na't sobrang baba ng tingin ng Jennifer na yun sa akin. Bakit tayo nasa airport? Tanong ko sa kanya. Magbabakasyon tayo, asawa ko. Ha? Matagal ko na tong plano. Gusto kong masolo kita kaya't hinanda ko talaga to para sa ating dalawa. Alam na ng pamilya ko ito, kaya't huwag kang mag-alala. Pero hindi to alam ni Mama. Siya ang una kong sinabihan. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Wala man lang akong kaalam-alam. Ginawa niya itong mag-isa? San ba tayo pupunta? Magbabakasyon tayo sa Cebu. Anya. At kapag anniversary na natin, lalabas tayo ng bansa. Nagtungo kami ni Vincent sa Cebu na kami lang dalawa. Ako lang itong gulat na gulat kasi si Vincent, handang-handa na pala sa ganito. Masaya ang puso ko kasi nakapunta ako sa ibang bahagi ng lugar sa Pilipinas. At sa Cebu pa ang unang apak namin, kaya't ang sarap sa pakiramdam. Saan mo gustong mamasyal? Ipinakita sa akin ni Vincent ang mga listahan ng mga tourist destinations sa Queen City of the South. Nakita ko mga pictures ng pasyalan. Lahat magaganda. Hindi nga ako makapili. Pwede rin naman nating puntahan lahat kung hindi ka makapili, Elwina. Napatingin ako sa kanya. Okay lang sa'yo? May work ka pa, diba? Nakakapaghintay naman ng trabaho ko, pero ang bakasyon, hindi. Hindi ko muna iisipin ang trabaho, Elwina. Ang iisipin ko muna ay ikaw. Nang hindi ako makapag-decide kung saan kami mamamasyal, si Vincent na lang ang pinapili ko. May van na naghihintay sa amin sa labas ng hotel na aming pinagsistayan at prinsesang-prinsesang trato sa akin ni Vincent. Inuna naming pasyalan ng sentro ng Cebu. Nagpunta kami sa Sirao Gardens, Temple of Lea at saka Tops. Nagtungo rin kami sa 10,000 Roses sa Cordova sa araw na iyon. Sa mga sumunod na araw, nagtungo kami sa South. Nag-snorkeling kami at saka canyoneering sa Batian. Hi ma'am, hi sir. Bati sa amin ang tour guide. Puros mga lalaki ang tour guide namin at ang mga ito, hindi makahawak sa akin kasi sumasama ang tingin ni Vincent sa mga ito. Ikaw ba ang tour guide ko? Tanong ko kay Vincent dahil siyang humahawak sa akin, imbis na gawin ng tour guide ang trabaho niya. Ayoko lang na humahawak siya sa'yo. Nagseselos ako, Elwina. Napairap ako. Trabaho nila yun, ano ka ba naman? Basta. Tiningnan niya muli ang tour guide bago kami nagpatuloy. Nagtungo rin kami sa Osmeña Peak. Nung una, takot pa ako dahil baka mahulog. Ngunit kalaunan, nagustuhan ko na rin ang tanawin. Kasi kitang-kita ang buong Badian, pati na rin ang isla nito. Ang ganda rito, Vincent. Sambit ko't napatingin sa kanya. Salamat ah. Sumeryoso ang kanyang muka. Mahal kita, Elwina. Natigilan ako. Hindi ako magsasawang sabihin yun sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko marinig ang sagot mo sa sinasabi ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Buong buhay ko, akala ko pinagtitripan mo lang ako na hindi ka naman seryoso sa mga sinasabi mo. Paano mo naman nasabi yun? Anak ako ng yaya mo, Vincent. Hindi ka ba nahihiya na ikinasal ka sa isang pobreng katulad ko? Humawak siya sa kamay ko. Bakit ako mahihiya, Elwina? Ako nga ang dapat mahiya kasi napilitan ka lang sa kasal na ito. Natigilan ako sa sinabi niya. Napilitan nga lang ba ako? Kasi kung oo, miserable sana ang buhay ko. Ngunit hindi. Sa katunayan nagustuhan ko pa. Tahimik ang buhay ko. Walang Jessie at iba pang sumisira ng kapayapaan ko. Hindi ako napipilitan. Nagulat siya sa sinabi ko. Talaga? Kung ganun, gusto mo na naikasal ka sa akin? Payapa ang buhay ko. Tanging nasabi ko. Napangiti siya. Sapat na yun sa akin. Ha? Okay lang kahit hindi mahal kitang narinig ko mula sa bibig mo. Masaya ako na payapa ang buhay mo kasama ko. Hindi lang naman paggala ang ginawa namin. Kumain din kami ng mga local cuisine sa bawat municipal na mapuntahan namin. May pictures din kami kasi mahilig sa ganun si Vincent. May binili siyang camera dito sa Cebu at puro ako ang laman. Nakakamanghang isipin kasi may lalaki pa palang kayang mag-effort ng ganito. Sa totoo lang, na-appreciate ko ang lahat ng ginagawa ni Vincent sa akin.
Elwina? Agad akong tinantanan ng isipan ko at bumalik sa realidad nang tawagan ni Vincent ang pangalan ko. O bakit? Lumapit siya sa akin at huli ng lahat upang mapagtanto ang kanyang gagawin. Nakalapit na siya at nahalikan ng labi ko at sa harapan ng mga taong kumakain. Namula ang buong mukha ko nang kumalas siya. Maraming tao. And so? Mag-asawa naman tayo. Mahal kita, Elwina. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Tumatagos kasi sa puso ko ang mga katagang yon. Para akong inaakit, pero hindi ko pa masabi ang dapat kong sabihin sa asawa ko. Gusto ko munang masigurado ang sariling nararamdaman ko sa kanya. Hindi lang naman Cebu ang pinuntahan namin sa bakasyon namin. Nagtungo rin kami sa kapitbahay nito, gaya na lamang ng Bohol, Negros at Iloilo. Sinulit namin ang isang buwan namin na bakasyon. At sa mga panahon na yon, hindi na maitanggi na lumaki na ang impluwensya ni Vincent dito sa puso ko. Huling araw na pala natin sa bakasyon, Elwina. Ani Vincent at naghubad ng pang-ibabaw na damit. Nasa hotel kami na aming tinutuluyan ngayon at katatapos lang namin kumain ng dinner. Bukas na ang flight namin pabalik sa Luzon. At sa totoo lang, ayoko pang umuwi. Masyado na kasi akong nasiyahan sa bakasyon namin. Oo, inayos kong higaan namin. Masaya ka ba? Napaangat ako ng tingin sa kanya. Nakabihis na siya ng pantulog na damit. Oo, masaya ako, Vincent. Masaya rin ako kasi nasolo kong asawa ko. Napatili ako nang sinugod niya ako ng yakap, kaya't parehas kaming natumba sa kama at nagkatinginan kami. Bakit? Hindi mo ba ako nasusolo sa inyo? Paano kita masosolo? Inaagaw ka minsan sa akin nila Lola. Minsan si Mama. Hindi kita masolo ron, Elwina. Di bumukod tayo. Natigilan siya. Ha? Kung gusto mong tayo lang, di bumukod tayo. Hinawakan niya ang aking mukha. Seryoso ka ba, Elwina? Ayos lang sa'yo? Oo naman. Asawa na kita, Vincent. Ganun naman talagang mag-asawa, di ba? Bumangon ako kaya't napatingin siya sa akin. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Inabot ko ang maliit kong bag at kinuha rin ang nabili ko sa isa sa mga napuntahan namin. Hindi naman to kamahalan, pero sana magustuhan niya. Bumangon na rin paupo si Vincent kasi kuryoso siya. Hinawakan ko ang kanang kamay niya at inilagay ko sa kanyang palapulsuhan ang bracelet na nabili ko na may initial pa ng pangalan niya. Mabilis ang pagtibok ng aking puso habang inilalagay ko yun. Nang matapos, tiningnan ko siya. Nanatili ang kanyang tingin sa bracelet na inilagay ko. Hindi yan kamahalan na pero sana magustuhan mo. Ipinakita ko sa kanya ang akin. Meron din ako. Hinaplos niya ang beads ng bracelet bago ako makahulog ang tiningnan. Mahal mo na ba ako, Elwina? Napasinghap ako sa kanyang tanong. Kita ko na pumungay ang kanyang mga mata. Napailing siya nang may napagtanto. Huwag mo na palang sagutin. Hindi naman ako nagmamadali eh. Mahal kita. Pagputol ko sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napangiti ako. Pasensya na't ngayon ko lang nasabi. Gusto ko kasing klaruhin muna ang nararamdaman ko bago ko sabihin sa'yo. Kaya ako nagbigay sa'yo kasi sa ganun sanang paraan isasabi ko sa'yo ang feelings ko. Talaga? Mura lang yan ah. Pero mahal ako nang nagbigay. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Pwede na ba nating gawin ang honeymoon natin? Gulat akong napatingin sa kanya. Ha? Tutal, mahal naman natin ang isa't isa, Elwina. Gusto kitang halikan at mahawakan. Namulang buong mukha ko. Sa loob ng pagiging mag-asawa namin, hanggang halik at yakap lamang siya sa akin. Hindi pa kami lumalagpas doon. Kaya ang sabihin yun sa akin ngayong nasa iisang kwarto kami, parang hindi ako makahindi. Ilang buwan na rin kaming kasal. Virgin pa ako, Vincent. Nahihiya akong sabi. Wala akong alam sa ganung bagay ah. Virgin din naman ako, Elwina. Hindi makapaniwala ako siyang tiningnan. Joker ka rin pala eh. Hindi ka ba naniniwala? Sa itsura mong yan, wala kang experience? Paano ko mararanasan yun?
Hindi mo naman ako pinapansin. Pag sa sarili lang ang ginagawa ko. At uminit ang mukha ko sa sinabi niya. At saka, porket virgin ako wala akong alam. Nanonood kaya ako ng mga video kahit nasisiguro kong magaling ako sa kama. Ayokong hindi ka masarapan sa unang experience natin, Elwina. Kaya nag-aral talaga ako. Napasapo na lamang ako sa aking noo. Wala na bang ibubulgar ang lalaking to? Naramdaman ko ang pag-usog niya palapit sa akin at hinalikan niya ang balikat ko. Nagkatinginan kami. Mahal kita at hinding-hindi kita sasaktan. Napapikit ako nang simulan akong halikan ni Vincent. Hiniga niya ako sa kama at agad siyang pumaibabaw sa akin upang mas mahalikan ako. Ramdam ko ang kaba ko pero mas nangingibabaw ang excitement. Asawa ko na si Vincent, kaya't wala na yung kaso sa akin. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Welcome back, Mr. and Mrs. De Luna! Ani Lola Lana at isa-isa kaming niyakap ni Vincent nang makauwi kami sa mansyon matapos ang isang buwan naming bakasyon. Lumapit din si Mama sa akin na niyakap din ako. Nag-enjoy ka ba, anak ko? Tanong ni Mama sa akin. Oo, Mama. Kumunot ang noo niya at hinawi ang mahaba kong buhok. Anong nangyari dyan sa leeg mo? Namilog ang aking mata at tinakpan muli ito ng aking buhok. Oh, bakit Esmeralda? Usisa ni Lola Lana. Pulang-pula kasing leeg ni Elwina. Parang may kumagat. Ni Mama. Humagikik agad si Lola Lana na parang may alam na nangyari. Nahiya ako at napatingin kay Vincent na malaki ang ngisi. Mukhang magkakaapo na yata ako sa tuhod Kagat lang ho ito ng langgam. Paliwanag ko agad. Inakbayan naman ako ni Vincent. Oo, nakagat lang. Sobrang laking langgam, Lola. Sinamaan ko ng tingin si Vincent. Ngumisi siya sa akin at mukhang matagal pa bago mag-e-expire ang ngiti niya. Titigil na pala si Mama sa pagtatrabaho bilang kasambahay ng mga De Luna. Ani Mama, gusto niyang umuwi sa probinsya para asikasuhin ang lupain namin doon. Pinayagan naman siya ng mga De Luna. At ang huling serbisyo niya ay sa kaarawan ni Lola Lana na mangyayari sa susunod na buwan. Hindi gumamit ng proteksyon si Vincent nang ginawa namin yon, kaya't umaasa siya na mabubuntis na ako. Pero nang nagkaroon ako, nadismaya siya. May timing kasi yan, Vincent. Ani ko agad sa kanya. Hindi naman porket ginawa natin makakabuo ka agad. Maghintay ka. Gusto kong makita yung tiyan mo na lumalaki. Di gawin natin ulit. Wala sa sariling sabi ko ngunit napagtanto ko. Nahiya ako ng todo. Pwede naman asawa ko, pero gusto ko munang magpahinga ka dahil nung nasa Visayas pa tayo, iyak ka ng iyak. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Umiyak nga ako nung nakuha niya ako. Paano ba naman kasi? Diniretso niyang ipasok sa akin ang laki-laki niya. Wala yata sa bokabularyo niyang dahan-dahan. Para tuloy akong napunit noong mga oras na yon. At saka huwag kang magmamadali na magkaanak. 9 na buwan kang hindi makaka-iskro sa akin kapag nabuntis ako. Pagpapaalala ko sa kanya. Hindi naman ganun ang habol ko sa iyo, asawa ko. Mahal kita at nire-respeto kita palagi. Napapikit ako nang halikan niya ako sa pisngi. Paborito yata ako ng Panginoon dahil binigyan niya ako ng healthy relationship. Kahit hindi naging maganda ang simula dahil diretso kasal, bumawi naman. Sana nga ganito na palagi. Na hindi magbabago ang pagtrato ni Vincent sa akin. Na kahit magtatagal kami, pareho pa rin ang pagtrato. Yun ang palagi kong hiling. Gusto ko ang kapayapaan na bigay sa akin ni Vincent. Kahit maingay ang lalaking to sa nararamdaman niya sa akin, hindi ako kailanman nagrereklamo kasi kapayapaan yun para sa akin. Hindi ko kailangang mag-overthink kung mahal niya pa ba ako o hindi. Kasi araw-araw niyang pinapaalala yun sa akin. Kaya't kahit anong iba to sa amin ng iba na hindi tanggap ang relasyon namin, hindi yun umiepekto sa akin kasi mahal ako ng asawa ko. At ganun din ako sa kanya. Naging busy ang mansyon dahil sa nalalapit na birthday ni Lola Lana. Ika-80th birthday na kasi niya. At bilib ako dahil sa ganung edad, malakas pa rin ang matanda. Grande ang magiging kaarawan niya dahil uuwi ang iba niya pang anak na nakatira sa ibang bansa.
Marami ring invited sa party at kadalasan, mga kauri din naman nila. Iha, ano kayang maganda kong susuotin sa kaarawan ko? Ani Lola Lana at ipinakita niya sa akin ang litrato ng mga mamahaling gown. Ikaw po, ano po bang gusto nyo? Hindi ako makapili, Iha. Gusto ko lahat eh. Pwede mo bang sabihin kung saan ditong maganda? Okay lang po ba sa inyo? Hinawakan niya ang kamay ko. Bakit naman hindi? Pamilya na rin kita. Asawa ka ng apo ko, Iha. Masisiyahan ako kung ikaw ang pipili para sa akin. Pinili ko ang simple ngunit elegante para kay Lola Lana. Hindi kasi bumagay sa kanyang makulay na damit kasi masakit din siya sa mata at nagmumukhang cheap. Kaya't dirty white ang pinili ko na babagay din sa aura niya. Masaya ako dahil sinali nila ako sa plano. Hindi ako kailanman na out of place. Kaya naman nang dumating na ang kaarawan ni Lola Lana, sobrang saya ko nang makitang ang pinili ko ang suot-suot niya. Ang ganda mo sa suot mo. Bulong ni Vincent sa akin habang ang kanyang kamay ay nasa bewang ko. Sobrang ganda. Napatingin ako sa kanya. Gwapo ka rin naman sa suot mo. Hinalikan niya ako sa pisngi at saka sinalubong ang ibang bisita. Hindi ko kilala kadalasan ng dumalo, pero sa tingin ko, bigating tao kadalasan ng mga naririto. Thanks for the invitation, Vincent! Natigilan kami pareho ni Vincent nang pumasok sa entrance, sila Tita Calista at ang anak niya na si Jennifer. Sobrang ganda ng kanilang gown na bumagay sa event. Ang ganda naman ng gown mo. Puna agad ni Jennifer nang makita ko. Magkano kaya yan? I bought it for her. Ani Vincent. So sweet naman, Vincent. Of course. She's my wife after all. Mabutit may kasunod pa na guest kaya't kinakailangan na nilang umabante. Nasa tabi lang ako ni Vincent buong party. Kita ko ang saya sa mukha ni Lola Lana, lalo na nung sinorpresa siya ng iba niyang anak na umuwi. Si Mamay nakita ko na sineserbisyuhan ng mga guest. Sinabi naman ni Tita Crisanta na hindi niya na kailangang manilbihan sa huling araw niya. Pero gusto ni Mama ang manilbihan kesa ang magdamit ng ganito. Mama! Tawag ko. Naghiwalay muna kami ni Vincent dahil may kausap siyang lalaki. Napatingin sa gawi ko si Mama at lumaki ang kanyang ngiti. Ang ganda mo sa gown mo, anak. Opo, ikaw po ba? Ayos ka lang? Pwede kitang tulungan. Bakit mo naman ako tutulungan? Nang nakagown talaga? Ikaw talaga. Asawa ka na ni Vincent de Luna. Hindi ka pwedeng magsilbi, anak. Napasimangot ako. Wala naman akong masyadong kilala rito, Mama. At isa pa, hindi mo nga dapat ginagawa yan eh. Gusto ko lang pagsilbihan si Ma'am Lana sa huling pagkakataon, Iha. Kaya't hindi ako sumali bilang guest. Mas gusto ko itong ginagawa ko eh. Hindi ako mapapakali kapag hindi ako gumawa nito. Napangiti ako. Sobrang tagal na talaga ni Mama sa poder ng mga de Luna. Dalaga pa lang siya, naninilbihan na siya rito. Dito niya rin nakilala si Papa na driver dati ng mga de Luna. Ngunit maagang kinuha. Have you seen my necklace, Esmeralda? Lumapit si Tita Crisanta. I was supposed to wear it. Nawawala kasi. Hindi mo ba nahulog, Ma'am Crisanta? Tanong ni Mama. Hindi ko nga matandaan eh. Hindi ko pa yun na isusuot. Lumapit din si Tita Calista. Problemadong dating niya. May magnanakaw ba sa mansyon niyo? Crisanta, nawawala ang phone ko. Napatingin kami sa kanya. What do you mean, Calista? Nawawala ang phone ko. Nasa bag ko lang yun eh. Pati nga si Jennifer ninakawan. Imposible namang may magnanakaw dito. Ani agad ni Mama. May CCTV naman ho. Pwede nating tingnan. Whose bag is this? Malakas ang boses ni Jennifer kaya't narinig to ng mga bisita. Natigil nga ang background music dahil doon. Akin ho iyan? Bakit ho? Ani Mama. Oh my gosh, this is yours? Bakit nandito ang phone ni Mama at ang necklace ni Tita Crisanta? Namilog ang aking mga mata. Napatingin na rin si Lola Lana sa pwesto namin. Si Vincent naman ay nagpaalam sa kausap para lang lumapit dito.
Anong nangyayari? Ano ho ang ibig mong sabihin? Bag ko yan pero wala dyan ang phone at necklace. Ani Mama. So you're saying na nagsisinungaling ako? Ani Jennifer at binuksan ang bag ni Mama. Look, tita, nakita ko to sa likod. May necklace mo at phone ni Mama. My gosh! Magnanakaw ang nanay mo, Miss Elwina. Kumirot ang puso ko sa narinig. Oh my goodness! React ni Tita Calista. Seryoso ba ito? Kaya ka pala lumalapit sa table ko kanina, ha? Hindi akong nagnakaw niyan. Ani Mama't namutla. At nagtungo lang ako sa table mo para kunin ang walang laman ng bote. Oh, don't deny it anymore. Nakakahiya. Sa party pa talaga ni Lola Lana ka nagnakaw. Hindi ko gustong tabil ng dila ng babaeng to ah. Hindi magnanakaw si Mama. Tumaas ang kilay ni Jennifer. Talagang ipaglalaban mo pang mama mo kesa sa ninakawan? I can't believe you, girl. Nakakahiya ka. Dapat grateful na sana kayo kasi tinanggap kayo ng mga diluna. Pero ninakawan niyo pa sila? Si Jennifer lang naman ang nagsasalita. Ngunit sila Tita Crisanta ay gulat na gulat pa rin. Hindi makapaniwala. Tiningnan ko si Mama. Umiling siya sa akin. Hindi ako magnanakaw, anak. Wala akong alam dyan. Kalad ka rin yung nga yung babaeng yan. Galit na wika ni Tita Calista. Napakamahal ng phone ko na nakawin mo lang. Magkano bang phone mo, tita? At babayaran ko na lang. Biglang pagsabat ni Vincent. Vincent! Hindi magandang magbintang. Hindi ka pa sigurado. Vincent, siya na rin mismo nagsabi na sa kanyang bag na ito. Tapos sasabihin mong nagbibintang kami? Gosh, what's wrong with you? Sumikip na ang aking dibdib. Hindi sanay si Mama sa ganito. Lalo na ngayon na pinuno kami ng bulungan. Hindi na ako nakatiis. Kinuha ko ang kamay ni Mama at saka hinila ko siyang paalis. Aba! At tatakas pa! Napahinto ako't nilingon sila. Tiningnan ko si Tita Crisanta. Matagal na ho si Mama dito, Tita Crisanta. Ngayon ang huli niyang araw sa trabaho. Kilala niyo si Mama eh. Hinding-hindi niya yun gagawin. Pero kung ganun ang paniniwala niyo, wala akong magagawa. Malinis ang konsensya ni Mama. Aalis kami para hindi masira ang party ni Lola Lana. Pasensya na ho sa gulo. Elwina! Manatili ka rito, Vincent. Ani ko sa kanya bago ko hinila si Mama palabas ng mansyon. Iyak nang iyak si Mama nang makauwi kami sa bahay. Nasasaktan ako ngayon dahil sa nangyari. Kami lang naman ang naiiba ron eh. At alam ko sa sarili ko na hindi ganun si Mama. Anak, maniwala ka sa akin. Hindi akong kumuha nun. Hindi ko alam kung bakit nasa bag ko yun pero hindi ako yun. Ani Mama. Naniniwala ako sa iyo, Mama. May CCTV naman ng mansyon. Hindi naman siguro tanga mga diluna para maniwala agad. Anak, paano kung hihiwalayin ka ni Vincent dahil sa nangyari? Ha? Natigilan ako. Pasensya ka na, anak. Sana nakinig na lang ako sa'yo. Hindi na lang sana ako nagsilbit na sira ako pang birthday ni Ma'am Lana. Niyakap ko na lang si Mama at pinakinggan na lamang ang kanyang iyak. Kung mangyayari yon, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi gaano katibay ang pagmamahal ni Vincent sa akin. Hindi ako bumalik sa mansyon. Sinamahan ko si Mama sa bahay namin hanggang sa nakatulog siya. Tawag ng tawag si Vincent sa phone ko ngunit hindi ko ito sinasagot. Kaya't hindi na ako nagtaka nang nagtungo siya sa amin. O bakit? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Pinapatahan ko ang mama ko, Vincent. Bumalik ka na. Hindi ako babalik doon hanggat hindi magiging malinis ang pangalan ni Mama. Elwina. Ayoko ng magulong buhay, Vincent. Sinabi ko na yun sa'yo. Napahiya ang mama ko sa mga bisita kanina. Lilinisin ko ang pangalan ng mama mo kaya't umuwi na tayo. Ikaw ang umuwi muna, Vincent. Sigurado akong hinahanap ka na ng pamilya mo. Tinalikuran ko na siya saka sinarang pintuan. Ayoko munang makaharap ang pamilya ni Vincent. Natatakot ako sa opinyon nila sa akin.
May duda na ako kung sino nag-set up kay mama ng ganito. Sigurado akong may kinalaman ng Jennifer na yon. Usap-usapan ng pagiging magnanakaw ni mama. Umabot ito sa baryo kung saan kami nakatira, kaya't naging pulutan nila yon. Pinilit kong ignorahin yon. Pinalayas ka ba ng mga Deluna, Elwina? Bakit ka nandito? Tanong ng kapitbahay. Hindi ko man akalaing magnanakaw palang mama mo. Kakatakot, baka nakawan din kami. Hindi magnanakaw si mama at hindi ako pinalayas. Umuwi lang ako rito. Naku, pares lang yon. Babalik ka na naman sa putikan, Elwina, dahil sa mama mo. Sigurado akong hihiwalayan ka ni Vincent de Luna. Hanggang ngayon ay hindi pa rin cleared ang pangalan ni mama. Kaya nang akma kong tatawagan si Vincent, boses naman ni mama ang aking narinig. Anak! Napalingon ako sa kanya. Tumakbo siyang palapit sa akin. Bakit po? May padala mula sa mga de Luna. Kinuha kong envelope na dala niya sa katiningnan to. Bumalik kami sa bahay para buksan yun at natigilan ako sa nakita. Annulment paper? Napatingin si mama sa akin. Kumirot ang aking puso. Ganito na lang? Hihiwalayan ako dahil lang sa hindi makatotohanang bintang? Tumayo ako. Ma, ballpen. Ha? Bigyan mo ko. Pipirmahan ko to. Anak, huwag ka namang magpadalos-dalos oh. Baka pagkakamali lang yan. Baka hindi ang mga Delunang nagpadala niyan. Umigting ang aking panga. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa taong ayaw maniwala sa amin. Hindi ko gustong magulong buhay. Ngunit kung ganito lang din naman, puputulin kong koneksyon dahil sa mababaw na dahilan. Ibibigay kong gusto nila mama. Ako na mismong kumuha sa ballpen at pinirmahan to. Pagkatapos ay umalis ako at nagtungo sa mansyon ng mga Deluna. Nandyan ba si Vincent? Tanong ko sa security guard na nagulat sa presensya ko. Ma'am, pumasok ka. Huwag na, baka nakawang ko pa kayo. Sarkastiko kong sabi. Pakisabi sa asawa ko na nandito ako sa labas. O sige po. Ilang araw nang nakalipas mula nang mangyaring akusasyon na yon. At hanggang ngayon, hindi pa rin malinis ang pangalan ni mama. Sigurado akong tinatakpan nilang tunay na may sala kasi mas nakakahiya yon. Kaya sa pobreng kagaya namin nilang idinidiin kasi wala kaming laban. Where is she? Nakita ko si Vincent na papalapit. Elwina. Ibinigay ko sa kanyang envelope. Eto, napirmahan ko na yan. Kumunot ang kanyang noo. Anong ibig mo sabihin? Binuksan niya ang laman ng envelope at nanlaki ang mata niya. Anong ibig sabihin nito? Makikipaghiwalay ka? Ano sinasabi mo? Ikaw nakikipaghiwalay sa akin. Pinirmahan ko lang para hindi ka na mahirapan. Kita ko ang iritasyon sa kanyang muka at sa mismong harapan ko, pinunit niya ang annulment papers. Napasinghap ako sa kanyang ginawa. Hindi akong nagpadala niyan. Baka ang mga magulang mo. Why would they do that? Kasi magnanakaw ang mama ko. Hanggang ngayon hindi pa rin mahuli ang totoong may sala. Siguro nahuli na pero pinagtatakpan niyo kasi nakakahiya. That's not true. Bumalik ka na sa akin, please. Naniniwala kami na hindi ang mama mong may gawa nun. Hindi sila galit. Alam namin kung sino may gawa. Natigilan ako. Napasa po siya sa kanyang noo. It's Jennifer, alright? And we're going to expose her. Kumukuha lang kami ng tamang ebidensya para malinis ang pangalan ng mama mo. Hinawakan niyang kamay ko. Please, bumalik ka na sa akin. Miss na kita. Saka lang ako babalik sa'yo kung malinis ang pangalan ni mama. Sa ngayon, magsarili ka muna. Iwinaksi ko ang kanyang kamay at saka tinalikuran ko siya. Kahihiyan ang natanggap ni mama sa araw na yon. Kaya kahit asawa ko si Vincent, hindi ako lalambot dahil lang sa asawa ko siya. Hindi biro ang maakusahang magnanakaw, lalo na kung inaakusahan ay ang taong halos buong buhay nang naninilbihan sa kanila. Mahal na mahal ko si mama. Siya na lang ang tanging tao sa buhay ko kaya't hindi ko siya tatalikuran. Kaya't hanggat ganun pa rin ang tingin sa kanya ng ibang tao, hindi ako babalik sa kanya. Isang umaga, nagising ako ng maaga dahil nasusuka ko. Dumiretso ako sa banyo para isukang lahat
At nang tingnan kong sarili ko sa salamin, putlang-putla ako. Hindi kaya buntis ako? Napalunok ako. Hindi ako dinatnan ngayon at sobrang active talaga namin ni Vincent, kaya't hindi imposible na may mabubuo. Anak? Ani Mama paglabas ko sa banyo. Ayos ka lang ba? Tumango lamang ako at dumiretso sa sala. Sumunod si Mama sa akin. Palipasin mo na ito anak, bumalik ka na sa asawa mo. Malinis naman ang konsensya ko eh. Umupo ako sa sala at sumandal. Pumikit ako. Saka na ako babalik kapag nabigyan ng hustisyang ginawa sa iyo, Mama. Lalo na yung Jennifer na yon. Ayoko lang na madapuan ng maduming budhi itong kamay ko, kaya't hindi ko siya sasampalin. Esmeralda! Napadilat ako. Sigaw yon mula sa labas. Tumayo si Mama at sumilip sa pinto. Bakit? Tingnan mo ang social media. Nag-live ang mga dilunat na sa video si Miss Jennifer. Hindi ako makapaniwala. Siya palang may gawa. Umawang ang aking labi at saka mabilis binuksan ang aking phone. Umangat ang kilay ko nang makita ko si Miss Jennifer na umiiyak sa katangahan niya. I'm so sorry. I didn't mean it. Nagsiselos lang kasi ako. Matagal ko na kasing gusto si Vincent de Luna. Gusto kong magalit ang mga de Luna sa babaeng yun at umalis na sila sa buhay nila. Kit nagawa ko yun. I'm so sorry. It was the biggest mistake of my life. I'm sorry. Humagulgul ito. At wala man lang umalo. Para bang binidyohan lang siya para i-expose ang sarili niyang kagagawan. Marami pang viewers. Sapat na yun sa akin dahil paniguradong kakalat naman ng balita na napagbintangan lang si Mama. Makakatulog na ako ng mahimbing, anak. Ani Mama matapos makita ang video. Makakauwi na ako sa probinsya ng may gaan sa puso. Sasama ako sa iyo, Mama. Hindi ka sasama. Babalik ka sa asawa mo. Nakagat kong ibabang labi ko. Kawawa si Vincent, iha. Mahal na mahal ka ng taong yon. Paniguradong siyang gumawa ng paraan para luminis ang pangalan ko. Kaya't wag mo sana siyang iwan. Marami ang nangyari matapos ang video na yon. Nalaman ko na humina ang negosyo ni Jennifer dahil sa nangyari. Hindi ko gustong nangyari sa kanya pero karma niya na yon dahil sa ginawa niya kay Mama. Todo suyo pa rin si Vincent sa akin kahit hindi naman ako galit sa kanya. Araw-araw siyang bumibisita sa bahay para lang bigyan ako ng bulaklak. Bumalik ka na. Miss na kita. Hindi ako nagsasalita. Bubukod na tayo gaya ng gusto mo. Napatingin ako sa kanya. Ha? Bumili ako ng bahay habang nagtatampo ka sa akin. Talaga? Oo. Ngumuso siya. Dinamihan ko ng kwarto para marami tayong mabuo. Napairap ako. Iho, nandito ka pala. Napahiwalay si Vincent sa akin nang makita kami ni Mama. Tita, gusto ko lang pong manghingi ng sorry sa nangyari sa'yo. Ani Vincent, ganon din po ang pamilya ko. Hindi naman sila naniwala na kaya mong gawin yun eh. Ngumiti si Mama. Alam ko yon, Iho. Salamat at hindi ganon ang tingin niyo sa akin. Buti na lang at ikaw ang asawa ng anak ko. Mapapanatag ako. Bubukod na kami, tita. Pwede kang sumama sa amin. Umiling agad si Mama. Aalis na ako rito, Iho. Pupunta na ako sa probinsya at doon na maninirahan. Kaya, sa'yo ko sana ipagkakatiwalang anak ko, Iho. Sabay naming inihatid ni Vincent si Mama sa terminal kinabukasan. Naiyak pa ako na kumakaway sa kanya. Mamimiss ko si Mama kahit magkikita pa naman kami. Malayo kasi ang probinsya. Huwag ka mag-alala, bibisita tayo roon. Ani Vincent. Let's go. Gusto kong makita ng pamilya ko. Bumalik ako sa mansyon at hindi pa rin naman nagbago ang trato nila sa akin. Malaki ang ngiti nila pagbalik ko at may handa pa. I'm really sorry, Iha. Naniniwala naman ako na hindi yun kayang gawin ni Esmeralda. Hindi lang ako makapagsalita agad dahil sa gulat. At maraming tao. Ani Tita Crisanta.
Sana hindi ka galit. Hindi rin kami ang nagpadala ng annulment na yon. Oo, Iha. Nalaman namin na galing yun kay Kalista. May kutob talaga ako sa kaibigan mo, Crisante. Gusto niya kasi maging parte ng pamilya namin kaya't pinipilit ang anak kay Vincent. Ayos lang po. Naniningil naman po ang karma. Mukhang natikman na yata. Oo nga, Iha. Nalugi ang negosyo ni Jennifer. I'm so sad for her. Hindi niya naman kailangan kasing gawin yun Natapos ang dinner na may gaan ng kalooban. Napakabait ng mga Deluna. Kaya kahit siguro sino, gustong maging parte ng pamilya nila. Bumukod kami ni Vincent matapos ang dinner na yon. Ipinakita niya sa akin ang bagong bahay na kanyang binili at malaki ito. Tayo lang dito? Hindi, gagawa pa tayo Ani Vincent at hinalikan ako sa pisngi. Tara, pasok tayo asawa ko. 7 ang kwarto ng bahay na binili ni Vincent. Napakalaki pa ng bawat kwarto, kaya't nasisiguro kong maraming tao ang kakasya rito. Dito ang kwarto natin, Elwina. Dito tayo gagawa ng maraming bata. Ani Vincent na yumakap sa akin. Handa ka na ba? Buntis ako, Vincent. Biglang anunsyo ko sa kanya. Naramdaman ko ang pagka-estatwa niya sa sinabi ko. Hinarap ko siya. Gulat na gulat. Ani ko saka hinawakan siya sa muka. Magiging tatay ka na, Vincent. Nagulat ako nang niyakap niya ako. Yes! Success! Ang galing lumangoy Napalo ko siya kahit napahalakhak siya bago ko hinarap. I love you, Elwina. Sinurpresa mo ko ngayon Mahal din kita, Vincent. Salamat at ikaw ang naging asawa ko. Salamat dahil akong pinili mo. Pipiliin kita palagi, Elwina. Ikaw ang tunay na sorpresa sa buhay ko. At napapikit ako nang halikan niya ako sa aking labi. Simula sa araw na ito, alam kong magiging masaya't masagana ang aming pagsasama dahil sa blessing na dumating na sa buhay namin. Wakas!